Okay, ang cellphone na ito mga guys ay patay sindi lamang ang kanyang screen. So pabalik-balik lang siya sa kanyang logo. Pero pag sinaksak natin yung charger, mag-aandar yan siya mga guys. Okay, ayan mga guys. Nag-andar yung cellphone dahil git-charge natin siya. So mayroon siyang 65% na battery. Kung nakikita nyo. Pero kapag tinanggal naman natin yung kanyang charger mga guys ay automatic mamatay siya at magpatay sindi na naman siya ulit. So susubukan natin tanggalin yung kanyang charger. Okay, ayan. Patay siya mga guys. So, pabalik-balik na siya sa Vivo. Patay sindi na siya. So ang gagawin natin dito mga guys ay bubuksan natin siya. Kailangan natin siyang abrihan para ma-diagnose natin kung ano yung problema niya. So, para makita natin kung saan parte ba ng pisa yung may problema. Kung bakit patay sindi lang siya. At kapag chinarge mo ay nag-aandar naman. Pero ang problema, kapag tinanggal mo na yung charger, hindi na siya mag-andar. So, bubuksan natin mga guys para makita natin o malaman natin kung anong problema niya. Ang Vivo na ito mga guys ay Vivo Y51Y. Okay, ayan. So, i-disconnect natin itong kanyang battery mga guys. Ito yung una nating i-disconnect mga guys. Dahil 100% ang cellphone na ito ay may problema siya sa kanyang battery. So, yung battery lang niya ang ating i-treat mga guys. Or i-diagnose. Okay, ayan. So, aabrihan natin itong kanyang battery mga guys. Itong dulo ng battery. O yung kinalalagyan ng mga pisa ng battery. Tanggalin natin yung kanyang tape para makita natin yung mga pisa niya. Kasi may pisa man yung battery mga guys. Para sa inyong kaalaman. Ayan. Okay, ayan. So, ito yung tatanggalin natin or i-resolda natin mga guys. Itong pisa na ito. Itong tinuturo ng kuko ko mga guys. I-resolda lang natin ng pisa na ito mga guys. Kung hindi naman mga guys ay tatanggalin natin at i-jump lang natin ng lead. Pero ang unang gagawin natin mga guys is i-resolda lang natin itong pisa na ito. Kasi ito yung may problema dito mga guys. Kung bakit patay sindi yung cellphone natin at nag-aandar lang kapag ginasaksak yung charger. Ayan, nasolda na siya ngayon mga guys. So, i-assemble na natin ngayon ang battery mga guys. At susubukan na natin ilagay yung battery para paandarin natin yung cellphone. Try natin paandarin mga guys. Teka, ayaw niya mag-andar. I-charge muna natin. Isaksak natin yung charger. So yan, nag-charge yung mga guys. So susubukan nating paandarin. So tingnan natin mga guys kung magpatay sindi pa itong cellphone na ito. Okay, ayan. Parang hindi na siya nagpatay sindi mga guys.
Ayan. So kung makikita ni mga guys, meron lang siyang 1%. So ibig sabihin, lobat pala ang battery ng cellphone na ito. Kanina meron siyang 65%. Ngayon, 1% na lang. So kung nakikita niyo, hindi na siya nagpatay sindi ngayon mga guys. So ibig sabihin, yung battery pala ang may problema sa cellphone na ito. So yung pyesa kasi doon sa battery na rinisolda natin mga guys ay medyo hindi na maganda yung daloy ng kuryente doon sa pyesa kasi yung lead or solda doon ay medyo kumukupas na. Kaya kinailangan nating i-resolda para maganda yung daloy ng kuryente doon sa pyesa na yon. So ganun lang kadali i-repair yung mga ganitong klase ng Vivo mga guys, na mag-aandar lang siya kung naka-charge. Pero pag tinanggal mo yung charger ay automatic mamatay siya. Automatic mamatay siya kahit mataas naman yung percent ng kanyang battery. So kaya niyong gawin ito sa inyong mga cellphone mga guys, na ganitong klaseng cellphone. Kapag ganun or ganito yung nangyari sa cellphone niyo, para hindi kayo maapektuhan ng mahal na pambayad sa pagpaparepair ng cellphone. Kasi kung sa ibang mga technician nito guys, sasabihin nila sa inyo na papalitan daw ng battery yung cellphone nyo kasi may problema yung battery nyo. So ang i-repair lang ninyo dito mga guys is yung battery lang ng cellphone nyo para hindi na kayo magbayad ng mahal. So kaya nyong gawin ito sa sarili nyong cellphone. So maraming salamat sa panonood sa video na ito mga guys. Kung nagustuhan mo yung video na ito, huwag sana kalimutang i-like at i-share para ma-inform na rin yung mga iba pa nating mga kababayan. At makatipid na rin sila sa pambayad ng cellphone repair. So maraming salamat ulit sa inyo.